Ang kwentong ito'y nangyari sa totoong buhay. Taong 1988, Toledo, Cebu. Sadyang pinalitan ng mga pangalan upang maitago ang pagkakakilanlan ng mga taong kasama sa pangyayaring ito. May kasabihan na mas mag-ingat ka sa kapitbahay na magnanakaw kaysa sa aswang. Pero mali, hindi lahat ng kapitbahay na aswang ay mapagkakatiwalaan. Minsan, sa iyong pagiging kampante ay hindi mo namamalayan na isahan ka na pala ng buong angkan. 7 buwan na pala yung pinagbubuntis ni Hilda. Napatingin nyo na ba yan sa hilot? Ay huwag kayong pabaya, may edad ka na. Ang tagal pa naman bago nasundan si Sido, ang iyong panganay na anak. Abay 15 anyos na bago nasundang muli. Tanong ni Lolo Andoy sa kanyang anak na si Teo. Napadalo siya sa bahay ng anak dahil may nilutong kakanin ng asawang si Lola Zoraida. Inihahatid nito upang may pangmerienda silang mag-anak. Ganun madalas ang ginagawa ng matanda upang may libangan dahil laging nasa bahay lamang palagi itong si Lola Zoraida at ang kanyang asawa. Opo tay, unsaon man ni oy, suwi man na sanggol pero iikot pa naman daw. May 2 buwan pa naman, hihilutin na lamang daw ulit yan. Sino ba nagsabi? Kanino kayo nagpahilot? Mukhang wala namang hilot malapit dito sa inyo ano. Nilalakbay nyo na lamang ba ang kabilang baryo? Hindi tay, hindi na kami nagpupunta sa kabilang baryo. Kay Aling Panyang na lang, yung bagong lipat dito. Magaling daw kasi maghilot yun sa kanilang lugar. Mabuti nga't dito nalipat Di malapit na kami sa magpapaanak. May bagong salta pala dito sa ating baryo. Kailan yan? Hindi ko yata alam yan Madalas naman akong mag-ikot para manggamot. Nako, magta3 linggo pa lang tay. Matagal na kasing hindi nagawi rito. Kami naman ay hindi rin makapunta sa inyo laging madulas ang daan. Maulan na ngayon. Malaki na ang tiyan ni Hilda. Naiintindihan ko naman. Hayaan mo't dadalaw ulit kami ng nanay Zoraida mo rito. Kapag may panahon ulit ay babalik ako. Hindi rin ako magtatagal. Pinapatawag din ako ni Noli sa kabilang sityo Pagkalayo man ikaw lang mag-isang tutungo ron. Sana sila na lang ang pinapunta mo dito sa inyo Abay matanda ka na tay. Sanay na ako, may ipapagamot daw Yang gaw yata yon. Nakagapos nga raw kaya hindi pwedeng silang pumunta sa bahay. Kaya ako talaga ang pupunta roon. O sige, ingat ka tay. Mukhang hindi basta-bastang magiging misyon mo ngayon. Oo, bihira lamang ang ganito pero kaya naman. O siya, aalis na ako. Sabihin mo kay Nanay Zoraida tay, salamat dito sa kakanin. Talagang nag-abala pa talaga siya. Ganun talaga magulang Basta ubusin nyo yan, pinaghirapan niyang gawin ng nanay mo. Sigaw pa ng matanda kahit may kalayuan na. Mga 1 kilometro pa ang layo bago niya marating ang sityo. Ang lugar na yun ay halos isang angkan lamang ang nakatira. Minsan na siyang napunta sa lugar na yon dahil may magpapagamot din. Dati ay naingkanto, isang itim na engkanto ng hangin. Subalit nagapirin niya ang itim na elementong iyon. Kaya nakasanayan na siyang ipatawag ng mga taga roon. Ay dahil kilala na siya bilang magaling na albularyo, subok at napatunayan na siya ng mga ito. Hindi lamang doon. Marami pang lugar ang kanyang narating. Ito nga yata siguro ang kanyang misyon, ang manggamot ng hindi pangkaraniwan. Pagdating niya sa sitio Kalatian ay sinalubong agad siya ng isang batang lalaki na 8 taong gulang. Mano po Lolo Andoy, mabuti na dalaw kayo sa aming sitio. Abay kaawaan ka ng mahal na Diyos. Ganyan dapat magalang sa matanda. Mabuting pagpapalaki ito. Kaninong apo ka nga ba? Anak ni Aling Emma po Lolo, yung pasyente nyo rati. Yung naingkanto ba yun? Ay, ikaw na ba yun? Ang laki mo na 2 taon na palang nakakalipas Kamusta na ang mama mo? Maayos na ba siya? Wala na bang nag-iistorbo sa kanya ngayon? Magaling na po siya Lolo Andoy. Hindi na siya sinusundo ng elemento tuwing gabi. Dahil yata yun sa langis na binigay nyo. Mabuti naman kung ganyan. Ang galing talaga nitong batang ito Naaalala mo pala ako. Opo, hindi ko po kayo makakalimutan kasi kayo ang nagpagaling kay nanay. Napangiti siya nang sabihin niyo ng bata.
Kahit balang araw ay magiging alaala na lamang siya, ay may isang batang paslit na hindi makakalimot sa galing niya sa panggagamot. Nabaling ang atensyon niya nang tawagin na ni Mang Porper. Nagmamadali itong sinalubong siya. Nako, pasensya na sa perwisyo, Lolo Andoy. Susunduin pa sana kita. Nadaanan ka pala talaga ni Ate Mela. Uwi ka ni Mang Porper, ang 45 anyos na ama ng binatang si Ruel na 23 anyos lamang. Ayos lang, ito ang misyon ko kaya wala kong karapatang magreklamo. Obligasyon ko kayong lahat. Kapag may masamang nangyari sa inyo dahil kagagawan ng masamang elemento pananagutan ko pa yon. Kaya maswerte kami sa lugar nito dahil sa isang Lolo Andoy na nagmamalasakit sa amin. Oo naman, basta't kaawaan lamang tayo at bigyan lagi ng magandang pangangatawan ay walang magiging problema. Hiling ko lang na sana'y pahabain pa itong aking buhay kasi marami pa akong gustong gawin. Gusto kong may matuturuan ako sa kaalaman kong ito. Nang sa gayon kahit lisanin ko na yung mundong ito ay may mga susunod pang henerasyon na makakatulong sa mga kagaya nitong pang-aabuso ng mga hindi natin kauri. At maging ng mga kauri mang nakasangla ang buhay sa hari ng kadiliman. Mahabang litanya niya. Nasa bungad pa lamang sila ng pintuan ng bahay ni Mang Porper ay naamoy na niya ang malansang amoy ng hininga ni Roel. Agoy, hindi maganda ito Hindi mabuti ito. Ano pong ibig niyong sabihin, Lolo Andoy? Ay pasensya na, diretsahan na tayo. Pero itong anak niyong binatay isa ng ganap na yanggaw. Nakakain na yan ng sariwang laman. Hindi sana sasama ang loob niyo sa akin pero 3 araw nang nawawala ang bagong silang na sanggol doon sa kabilang sityo pa. Siguro naman, naiintindihan niyo kung ano ang aking ibig sabihin. Prangkang wika ni Lolo Andoy kay Mang Porper. Sa totoo lang hindi ko talaga alam, Lolo Andoy. Kahapon lang din ito umuwi saka ibang-iba na ang pangangatawan niya sa noon. Sobrang bumagsak ang kanyang katawan ngayon. Dinaig pa niyang may kanser. Nagtatrabaho siya sa isang babuyan. Diyan lang naman sa kabilang baryo. 4 na buwan pa lamang yata siya dyan. Wala kaming naging balita hanggang sa umuwi siya noong nakaraang linggo na ganito na. Hindi namin alam kung ano ang nangyari dahil hindi naman nagsasalita. Mahabang kwento ni Mang Porper. Parang naiiyak na ito habang nagkukwento. Huwag kang mag-alala, papaslangin natin ang sisiw ng asubang sa kanyang tiyan. Gagaling pa ang anak ninyo. Magtiwala lang kayo. Kagad nilang nilapitan si Ruel. Nakagapos ito sa gilid ng haligi. Anong nangyari? Bakit siya nakagapos? Utos niya, Lolo Andoy. Hindi daw kasi niya alam kapag inaatake siya. Kaya gusto niyang nakagapos lamang. Paliwanag ni Mang Porper sa kanya. Agad siyang lumapit at kinuha ang mga kagamitan. Unang ginamit niya yung palito ng posporo. Nilagay niya sa bawat daliri. 4 na daliri ang inipitan ng palito ng posporo. Inusal niya ang salitang Latin habang nakahawak sa mga daliri ni Ruel na pinagipitan ng palito nito. Iyon ang magiging parusa niya sa taong nagyanggaw sa binata. Hinipan niya yun at pinigakaya na pahiyaw ito sa loob ng katawan ni Ruel. Tama na, ayoko na. Tigilan niyo na ako. Parang awa mo na. Bakit ka ba nakikialam? Hiyaw ni Ruel ngunit hindi niya yun boses. Tila paus na boses ng isang babae. Bakit mo hinawahan ng pobreng katawan ng batang ito? Kunin mo ang sisiw na pinunla mo o papaslangin kita. Hindi ko kukunin ang pinunla ko dahil gusto ko siya. Gustong-gusto ko siya. Hindi kayo talo, aswang ka. Siya, normal na tao. Maghanap ka ng kauri mo, huwag kang abusado. Naiintindihan ko naman na kailangan mo ring mabuhay sa mundong ito. Pero huwag naman sana kayong abusado. Tao din ako dati. Hinawahan ako at ginawang asubang. Ganito lang din ang ginawa ko kay Roel. Hayaan mo na ako. Hayaan mo kami. Naiintindihan mo ba? Tigilan mo ang batang ito. Hinding-hindi siya magkakagusto sa katulad mo. Ipapalabas ko sa katawan niya ang punlang nilagay niyo sa tiyan niya. Hindi ako papayag. Huwag mong gawin to. Pakialamero ka.
Hindi ka talaga makikinig kaya ako na lamang ang gagawa ng paraan. Wika niya sabay piga sa kamay ni Ruel. Muli na namang naguhumiyaw ang binata. Ngunit ubos na ang ibinigay na pagkakataon ni Lolo Andoy. Kailangan na niyang palabasin sa katawan ni Ruel ang sisiw na yon. Kumuha siya ng isang kutsarang langis na ginagawa niya tuwing mahal na araw. Muli siyang umusal ng Latin. Sabay painit ng langis sa nakatirik na kandila sa tabi. Itinapat niya sa nakatirik na kandila ang isang kutsarang langis na isinalin galing sa bote. Pagkatapos ay binasa ng langis na yon ang kanyang dalawang daliri. Ipinahid paikot sa tiyan. Muling umusal ng Latin. Napasigaw ito ng sobrang init. Ngunit sinabi ni Lolo Andoy na hindi lang ganoon kainit ang mararamdaman nito. Sige na nga, Ruel. Tansyahin mo ang iyong dila kung sakto lamang ang init ng langis. Lunukin mo kung hindi mainit. Utos niya sa binata. Pagkatapos yarukin ay muli na naman itong napahiyaw. Mainit ang loob ng tiyan. Sobrang init kaya hindi na nito kaya pang magkubli roon. Makalipas ang ilang sandali ay sumuka na ng sumuka si Ruel. Unay malapot na laway, ngunit kalaunan ay itim na dugo na ang lumabas. Masangsang ang amoy. Maging sila mang porper ay hindi kayang tiisin ng amoy niyon. Maya-maya pa isinuka na ng binata ang itim na sisiw. Wala ng buhay. Kasing laki ng bagong silang na sanggol. Hinang-hina si Ruel matapos yon. Gayon pa man ay tuluyan na itong nakawala sa sumpa. Hiniling muna nitong matulog muna. Patulogin niyo siya. Ilang araw siyang walang maayos na pahinga dahil sa disturbo ng nilalang ng dilim sa kanyang katawan. Simula ngayon ay makakatulog ka na ulit ng mahimbing. Hindi ka na malalapitan ng asumang na yon. Ang sagradong langis na nainom mo'y mananatili ng 1 taon sa iyong katawan. Kahit anong nilalang o elemento hindi ka kayang lapitan. Sobrang pasasalamat ng angkan. Hindi na malagay sa kahihiyan ng pamilya. Hindi na magiging perwisyo si Ruel. Hindi lamang sa kanilang pamilya kundi sa buong taga-baryo. Tuluyan na itong nakawala sa sumpa sa pagiging yanggaw. Umuwi si Lolo Andoy dala ang masayang ngiti sa muka. Hindi lamang ang mga ito ang natuwa. Higit siyang natuwa dahil may buhay na naman siyang nailigtas mula sa alagad ng dilim. Hindi siya natatakot kung anumang galit ang ibabalik nito. Dahil pinakialaman niya ang mga itim na balak nito sa mga tao sa kanyang paligid. Tiyak siya ngayon ay nanghihina rin ito. Nagpaalam lamang siya sa pamilya na umuwi na ng bahay. Hindi siya sigurado pero tiyak na may naghihintay na pasyente sa kanila. Nagpasalamat ang mga ito ng sobra sa kanya. Inabutan siya ng kaunting halaga. Mariin niyang tinanggihan ang mga yon ngunit nagpumilit kaya tinanggap na lamang niya. Katanghali ang tapat at tirik ang araw. Ngunit sinuong niya yon. Ang nagsisilbing panangga niya sa init ay ang sombrero niyang yari sa buri. Hindi pa siya masyadong nakalayo sa sitio Kalatian ay may galit na nilalang ang paikot-ikot na sa kanyang ulunan. May minsang natatanggal ang sombrero niya at alam niyang sinasadya yon ng nilalang. Hay, huwag mong sinusukat ang pasensya ko sa kalagitnaan ng araw. Katirikan ba na may gusto mo pa akong sukatin? Alam ko namang mahina ka pa. Huwag mo akong subukan. Baka sa akin ka rin manghingi ng gamot. Patuloy pa rin ang pang-iirita nito sa kanyang ulunan. Uminit na ang ulo niya kaya binunot na niya ang itak na nakasukbit lagi sa kanyang tagiliran. Hindi lang naman ito para sa ahas at sa mga ligaw na hayop sa daan. Para na rin ito sa mga nilalang ng dilim. At hindi lang ito ang unang nakatikim ng talim ng itak niya. Marami-rami na rin at hindi niya kasalanan dahil ilang beses na siyang nagbigay ng babala. Patuloy pa rin ito sa pang-iirita kaya kumuha siya ng tiyempo. Saktong pagdaan muli nito'y hinampas niya ng itak ang kanyang uluhan. Lumagitik, sagad ang pagkahiwa. Ngunit hindi niya alam kung saan parte niya tinamaan. Sabi ko naman sa iyo, wag mong sagarin ang pasensya ko. Magkikita tayo mamaya sa bahay. Sa akin ka din hihingi ng gamot, alam ko yon. Diretso siyang umuwi. Wala nang muling naging sagabal sa daan. Tuloy-tuloy ang kanyang paglalakad hanggang sa marating niya ang munting bahay nilang mag-asawa. Oh, Andoy, andyan ka na pala. Pumasok ka na dito, tanghaling tapat na.
Ano, pinakain ka ba doon? Si Zoraida talaga, malamang hindi rin ako kakain. Kailan ba ako kumakain sa ibang bahay? Alam mo namang luto at timplada mo lamang ang nakasanayan ko. Kung hindi rin lang naman ako mabubusog ay bakit pa ako kakain? Andoy naman, matanda na tayo eh. Paano kung bukas hindi na ako magising? Hindi ka kakain. Matuto ko niyang mamuhay mag-isa. Limitado lamang ang buhay natin sa mundong ito. Pali mo bukas, wala na ako. Lagi mo dapat iniisip yon. Itong si Zoraida kung ano-ano ang sinasabi. Halika, kumain na tayo. Gutom na ako eh. Nakakawalang gana yung mga sinasabi mo ah. Nagpapakatotoo lang ako. Sagot pa nito. Agad itong naghain ng kanilang pananghalian. Kakaupo lamang nilang mag-asawa sa hapag ng may mga pitbahay. Hay, itong si Noning. Sabing 2:00 babalik. Abay kumakain pa lang tayo. Katanghali ang tapat bumalik agad. Malala siguro ang karamdaman nito. Ay nako, sige paupuin mo na lamang muna doon sa may balkonahe. Sabihin mo, tapusin muna natin kumain. Tumayo ito't pinuntahan ng nangapit bahay sa labas ng bakuran. Kinausap at pinaupo sa balkonahe gaya ng bilin ni Lolo Andoy. Pag ako ay bumalik sa kanyang kinaroroonan at umupo na rin sa kanyang harapan. O ano, malalaban lagay. Bakit bumalik agad? Medyo malala siguro, Andoy. Kasi parang nanghihina. Pero hindi si Noning. Babae. Saka ang tahimik. Tulala rin lagi. Hindi si Aling Noning. Sino? Panyang daw. Isang biyudang bagong lipat sa sitio Timaan. Doon kanila Nonoy Teo. Doon daw siya nakatira. Nakatalokbong ng itim na tela. Ewan ko ba, napaka-weirdo ng babaeng yon. Ganon ba o ano daw ba ang kailangan? Magpapagamot din ba? Ewan ko. Halos ayaw bumuka ng bibig ng babae. Hayo rin akong tignan. Sobrang mahiyaan malamang. Ikaw na lang ang kumausap mamaya. Sa'yo naman siya may kailangan eh. O sige, bilisan mo na dyan. Mamaya konti na naman ang kainin mo niyan eh. Dahil sa hindi ako nakatingin, hindi kita iiwan dito hanggat hindi ka pa nakakatapos. Matanda na tayo, Andoy. Siyempre, mahina na akong kumain. Andoy naman no, gamutin mo na lang yung babae. Sige na. Hindi, maghihintay siya doon. Tapusin mong kumain at damihin mo si Raida. Hindi nakakatuwa, Andoy. Hindi ka pa rin nagbabago. Siyempre, ang pagmamahal hindi kumukupas yan. Ay, sos ewan ko sa iyo, Andoy. Ang ingay natin kumain. Nakangising wika ni Lola Zoraida. Matapos kumain ay kagyat siyang umakyat para kunin ang kanyang medalyong San Benito. Tapos na niya itong pakainin. Dinasalan niya ito kaninang 6:00 ng umaga. Pagkatapos niyang isuot yun ay kinuha na naman niya ang isa pang libreta, ang 10 Mundos, na siyang pinakaunang aklat na naglalaman ng maraming kaalaman sa panggagamot at kung ano pang uri ng pagre-ritual. Hawak ang medalyon ng San Benito matapos markahan ng noo, dibdib, balik sa bibig. Inusal niya ang makapangyarihang dasal ukol sa pagpapalakas ng bisa at kapangyarihan ng mga medalyon at mga anting-anting na taglay niya. Kabal, tagabulag, lahat ay tangan niya. Lahat ng mga ito'y may nakatakdang oras ng pagpopondo ng kapangyarihan. Lahat ng mga ito'y may nakatakdang oras ng pagpopondo ng kapangyarihan. Lahat ng mga ito'y may iba't ibang dadasalin sa kada araw. At lahat yun ay memoryado na ni Lolo Andoy. Jehovah Elohim Jehovahum, Universum Salvatorum. Amen. Huling sambit niya bago tinalikuran ang kanyang oratoryo. Bumaba siya upang muling harapin ang misyon. Ang panggagamot at pagtaboy sa masasamang elemento. Pagsilip pa lamang niya sa balkonahe ay ibang enerhiya na agad ang bumungad sa kanya. Agad niyang naalala ang engkwentro kanina sa daan. At ang yanggaw na nagamot niya at naipaluwang itim na sisiw na siyang naguutos sa tao na gumawa ng masama. Ang sumipsip ng sariwang dugo at kumain ng sariwang laman. Magandang tanghali po. Ako si Panyang. Sabi sa iyo, wag mo akong sinusubok. Naiintindihan ko ang pagkatao nyo.
Hindi ko kayo masisisi kung naging ganyan kayo. Pero ang mamiktima ng mga tao ay kalabisan. Hindi ko kayo mapapayagan. Ang daming ligaw na hayop sa lansangan, sa gubat. Doon kayo magpunterya. Huwag kayong, gusto madalian no? Lolo, pahingi naman ng gamot. Nangihina ako. Bakit? Saan ba kita natamaan? Ikaw naman kasi Sa likod po. Hindi maabot ng dila ko. Pasensya na sa ginawa ko. Hindi ko na uulitin. Patawarin niyo ko. Tapos na yon, abay sa likod pala kita natamaan. Di hindi pa sigurado kung mabubuhay ka niyan. Lolo, parang awa mo na. Gusto ko pang mabuhay. Bigyan mo ko ng gamot. Alam kong kayang-kaya mo kong bigyan. Parang awa mo na, Lolo. Nako talaga naman. Sige, kumuha ka doon ng talbos ng kalabasa. 3 piraso. Ibalik mo rito sa akin nang malagyan ko ng bisa. Pagkautos ni madali itong naglakad at tinungo ang likod bahay. Pagbalik nito'y nakayuko itong iniaabot sa kanya ang bulaklak ng kalabasa. Agad niya itong inusalan ng latin at hinipan ng 3 beses. Pagkatapos ay ibinalik na kay Aling Panyang. Eto, bibigyan kita ng pagkakataon na mabuhay. Pero sa susunod na gawin mo pa ang mga bagay na ito sa taong bayan. Pasensyahan tayo. Kung matigas ang kukote mo, hindi kasing tigas niya ng katawan mo. Banta niya. Walang paalam itong umalis. Hindi nga ito nagpasalamat at dire-diretso lamang sa paglakad palabas. Nakasalubong ito ni Aling Noning at ang ilang pang mga taga-baryo na gustong magpagamot. Dumistansya ito, lumayo sa daanan ng mga tao. Nailing na lamang siyang sinundan nito ng tingin habang papalayo. Hindi niya mawari kung bakit kailangan pang makisalamuha ng mga aswang sa mga tao. Bakit hindi na lamang ang mga ito gumawa ng kanilang sariling syudad, sariling baryo, sariling sityo at huwag nang umapak pa sa teritoryo ng mga normal na tao. Napukaw lamang ang malalim niyang pag-iisip nang kunin ni Aling Noning ang kanyang atensyon. Lolo Andoy, bakit mo pinapasok sa bahay mo ang mabangis na asumang na yon? Kahit saan na lamang ay nananalasa ang babaeng yun, Lolo. Walang alinlangan kumanghawa, kumandukot ng buntis at manalakay ng kahit nakatanghali ang tapat. Kilala na ang babaeng yan dito sa ating baryo, Lolo. Ewan ko na lang kung saan kumukuha ng kakapalan ng mukha yung babaeng yan. Ewan na lamang. Bigyan na lamang natin ng pagkakataon na magbago. Ay, tao din naman yan, nasakop lamang ng demonyo dahil sa karupukan. Ang hirap ipaliwanag. Basta. Sa bagay, magpapagamot na lang ako, Lolo. Mukhang hindi normal ang mga tumutubong makakating bukol sa aking katawan. Dumarami lamang ng dumarami kahit anong inumin kong gamot. Aber, patingin ako ng palad mo. Hindi talaga normal yung mga bukol na yan. Napakadami pa. Paano ka nakakatulog ng mahimbing sa ganyan? Yun nga ho. Hirap akong makatulog. May mga masasamang bangungot pa. Tignan ko kung anong nilalang. Tahimik niya itong sinuri. Umusal ng latin habang hawak ang kamay nito. Walang tigil ang kanyang pagikab. Nagsawa na lamang siya sa kakahikab. Ano ba naman yan? Parang gusto ko na tuloy matulog. Bakit mo ba kasi sinira yung bahay ng mga duwende? Kayo kasing mga tao, wala kayong pakialam sa paligid ninyo. Basta na lamang kayong maninira ng walang kaalam-alam. Siyempre, naggalit yung mga nilalang. Buong pamilya ba naman ay kinuhanan mo niyang tahanan? Hindi ko naman ho kayo maintindihan, Lolo Andoy. Wala naman akong naaalalang sinirang bahay. Saka bakit ko naman sisirain? Siraulo ba ako? Punso, sinira mo yung malaking punso sa likod ng inyong bakuran. Yung malayo na lamang sana ang sa bahay nyo. Nilalagnat ba ngayon ang isa sa inyo? Si Bunso ho, Lolo. Ngunit tuwing gabi lang naman. Kapag sa araw maayos naman siyang naglalaro. Abay, wag pa kampante, Noning. Agapan nyo na. Kung ayaw nyong kunin nilang yung bunso, gagamutin kita. Titiyakin kong gagaling ka pero mag-alay ka ng itim na manok. 3 itim na manok na lalaki sa mismong punso na sinira mo. Bilin niya rito. Umuwi itong magaling. Nagpasalamat at nagabot ng kaunting halaga
na siya namang tinanggihan niya. Gaya ng dati niyang ginagawa. Ayaw niyang magpabayad hanggat maaari, ngunit pilit pa rin itong iniaabot sa kanya. Sige na Lolo Andoy, pasalamat ko na lang yan sa'yo. Sige, kung talagang pinipilit mo yan ay dyan mo ilapag sa bangketa. Huwag mo ibigay sa akin, magkakasakit ako niyan eh. Bakit naman Lolo? Ang pagtulong sa kapwa ay panunumpa ng walang kapalit na suhol. Kapag magpapabayad at oras na pinipirahan namin ng aming pasyente, kami ang magkakasakit at mamamatay. Marami naman akong nakikitang nanggagamot din Lolo Andoy. Tumatanggap naman sila ng bayad eh. Ayoko magsalita. Kayo na lang ang mag-isip kung sa palagay niyo'y tama bang kanilang ginagawa bilang alagad ng Diyos at nagsisilbing totoo sa mga tao. Kayo, mag-isip kayo. Napakaswerte namin sa iyo Lolo Andoy. Simula ngayon dito na talaga kami magpapagamot sa inyo. Ay, depende yan sa inyo. Hindi ako niya mimilit ng serbisyo at hindi ko rin tinatanggihan ng gustong magpagamot. Marami din naman kaming binibiyayaan ng Panginoon eh. Pero dito ko nakitang isang magaling na manggagamot, nakakahanga. Abay wag, hindi hinahangaan ng ganito. Hindi lahat ay kaya namin. Hindi totoo yan, lahat kaya nyo Lolo. Marami na akong nabalitaan eh. Hindi naman galing sa akin yon, sa Diyos yun galing. Kung ako lang, wala akong kakayahang ganon. Opo Lo, galing sa Diyos at sa'yo ibinigay kasi mabuti kang tao. Basta dapat niyong alalahanin na sa lahat ng bagay, sa Kanya lagi tayo magpapasalamat at hindi sa kung sino man. Uwi ka niya rito. Nang magpaalam na ito ng tuluyan ay sunod niyang ginamot ang isa na namang kababaryo. Lahat hanggat kaya niya, bibigyan niya ng tamang lunas. Wala namang nagpapagamot sa kanya na hindi niya napapagaling at hindi niya nahulaan ang karamdaman. Ang mismong banal na karunungan ang nagbubulong sa kanya ng tamang gawain, ng tamang paraan ng panggamot at tamang gamot. Paano nga ba niya natutunan ang panggagamot niya? 1948 sa Toledo, Cebu. Nagre-recover pa lamang ang Toledo, hindi pa noon lungsod. Mga laban sa mga abusadong Hapones, pero masasabing malaya na sa gulo. Muling bumalik ang maayos na hanap buhay, pagtatanim ng mais at ng iba pa. Katirikan ng araw ay naroon pa rin siya sa gitna ng sakahan. Nagbubunot ng damo upang masigurong may magandang tubo ang kanyang mga pananim na mais. 37 anyos lamang siya sa panahong ito at ipinagbubuntis pa lamang ni Zoraida si Nonoy Teo. Ang kanilang nag-iisang anak na si Nonoy Teo, kaya naman delikado na makaani ng malaking produkto ay dahil sa mag-ina na gustong mabigyan ng marangyang buhay. Habang nagbubunot ng damoy, isang bagay ang kanyang napansin. Isang kahong yari sa metal. Maliit pero mabigat. Hinanap niya ang bukasan at nang mabuksan yon ay tumambad ang isang lumang aklat. Isang aklat ng 10 mundos. Nakasulat sa salitang baybayin. May mga medalyon. Una naroon ang San Benito. May mga ilan pang batong mutya. Sa paligid ng pinagkunan niya ng kahon ay may mga basiyo ng bala. Marami, kaya tiyak siyang iniwan ng kahon. Panahon ng labanan, 5 taon pa lamang ang nakakaraan noon. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya sa kahon. Una niyang naisip ay ilibing yon. Mailibing niya dun yon. Nilaliman upang hindi mahukay ng kahit na sino. Dahil doon ay nagpasya siyang umuwi, lalo pat biglang bumigat ang kanyang pakiramdam. Bakit ngayon ka lang? Hindi ba masakit ang sikat ng araw? Ay naku, huwag kang masyadong sumobra sa kasipagan. Mamaya magkasakit ka niyan. Magkakaanak na tayo oh. Hindi naman kasi mainit ang panahon, maulap lang naman. Kaya parang ayaw ko nang tumigil. Oo, maulap pero yung tiyan mo, gutom. Isipin mo rin yung katawan mo. Mamaya magkakasakit ka pa sa ginagawa mo niyan. Hindi pa naman ako gutom eh. Medyo sumakit lang ang ulo ko. Kuunti lang naman. Hindi gaanong masakit. Kaya wag mo na akong alalahanin. Sumakit yung ulo mo kasi naunahan na ng hangin. Kasi wala nang laman ng tiyan. Hindi mo dapat palipasin ng gutom. Umeepekto yan sa tiyan. Ang ingay mo, Zoraida, tumahimik ka muna. May bumubulong sa akin. Sandali.
Hindi ko maintindihan eh. Anong bumubulong? Isang oras ka lang nalipasan ng gutom, may bumubulong na agad sa'yo. Malalayan, Andoy. Hindi ako nagbibiro, Zoraida. May naririnig akong bulong. Hindi ko maintindihan. Parang ibang lingwahe. Tumahimik ka muna. Naku, Andoy, ikain mo na yan. Gutom lang yan. Sinasabi ko sa'yo. Ang tigas naman kasi talaga ng ulo mo eh. Tahimik nga muna, sabi. Sandali. Ay nako, diyan ka nga muna. Maghahain na muna ako. Uwi ka ni Zoraida habang tinutungo ang kusina. Habang kumakain ay panay ang iling ni Andoy. Naririnig pa rin niya ang bulong na hindi niya maintindihan at animoy salitang Latin iyon. Habang kumakain ay hilot niya ang kanyang sentido. Hindi niya maintindihan at mas lalong dumarami ang bumubulong. Sumasakit ang kanyang ulo. Nang hindi niya matiis ay sumigaw na lamang siya ng sobrang lakas. Nagulat si Zoraida sa kanyang naging gawi. Ano bang nangyayari sa'yo, Andoy? Kanina ka pa ganyan ah. Ewan ko nga, ang sakit ng ulo ko sobra. Dadalhin na lang kita kay Lolo Hugo. Ipapagamot kita. Maniwala ka dyan, huwad ang lalaki yan. Nabisto ko na yan. Kaya ang nagpapagamot dyan, utak lang nila ang nagpapagaling. Kita mo naman. Madalas ang napapagaling niya ay may mga edad. Yung mga bata hindi. Minsan ko na kasing nasubukan ng sarili ko. Kapag ano ang pinaniwalaan mo sa iyong utak, iyon ang mangyayari. E di magaling na yung sakit ng ulo mo. Paniwalaan mo lamang na magaling ka na. Masakit pa rin eh. Walang kwentang kausap. Huwag mo na lamang muna akong kausapin, pwede ba? Hiling niya. Mas tumindi ang sakit ng kanyang ulo. Humiling siya kay Zoraida ng gamot. Nais niyang makatulog. Kaya matapos uminom ng gamot ay natulog siya upang makapagpahinga. Ngunit hindi pa man tuluyang nawala ang kanyang ulirat nang biglang sumagi sa kanyang utak ang kahong napulot at inilibing niya. Isang lalaking matanda, nakasuot ng kasuotang pangkastila, matangkad, maputi maging ang buhok nito. Nakipagtitigan ito sa kanya. Ang kahon kunin mo dahil ihahabilin ko yon sa'yo kasama ng aking gabay. Sino ka? Hindi kita kilala. Alam ko pero ang kahong yon ay magiging iyo. Ang kahong yon ay magiging katuwang mo sa iyong misyon pagdating ng panahon. Ano bang misyon? Hindi ako nagmimisyon. Tigilan mo na ako. Ang sakit ng ulo ko. Ikaw bang may kagagawan nito? Hindi mawawala ang sakit ng iyong ulo kapag hindi mo hinukay ang kahon. Kailangan mong ariin lahat ng iyon. Aralin mo ang mga nilalaman ng aklat ng Diyos Mundos. Aralin? Kahit isang salita hindi ko maintindihan sa librong yun. Paano ko yun aaralin? Ibang pagkakasulat. Pwede ba? Kung sino ka magkalulubang ligaw ka, tantanan mo na ako. Hindi ko sinasadyang matagpuan ang bagay na pag-aari mo. Alam ko, pero ako na isang kaluluwa na siyang nagmamayari ng bagay na yon. Ako ang gagabay sa iyo. Tutulungan kita upang maangkin mo ang karunungan at taglay ng aklat ng Diyos Mundos. At ang pampabuhay ng kapangyarihan ng mutya at ng mga anting-anting. Hindi, ayoko. Ayokong tanggapin ang bagay na yan. Gusto kong mamuhay ng normal. Gusto kong maging normal. Ayokong magkaroon ng misyon. Dagdag trabaho lang yan eh. Ikaw lang din ang magtitiis. Kung ayaw mong tanggapin ay tiisin mo ang karamdamang walang kagalingan. Uwi ka ng matanda. Tuluyan na itong nawala. Nanginginig ang buong katawan niya. Inaapoy siya ng lagnat at kahit anong gamot ang inumin niya ay hindi maiibsan ng kanyang dinaramdam. Wala namang bisa ang panggagamot sa iyo ni Lolo Hugo. Ang mabuti pa'y dalhin na lang kita sa paggamotang bayan. Hindi, ayoko magpunta ron. Hindi ako gagaling doon. Sabi ko naman sa iyo, huwag yung Hugo na yan. Ayaw mo kasing makinig. Hayaan mo na lang ako at gagaling rin ito. Paano ka sa tingin mo gagaling? Manganganak na ako sa panganin natin, Andoy. Huwag kang pasaway. Kung makapagsalita ka naman para na ako mamamatay. Saglit at may pupuntahan ako sa maisan. Babalik ako kaagad. Teka lang, masama ng pakiramdam mo. Anong gagawin mo doon? Huwag ka muna sigurong lalabas ng bahay. Babalik ako agad. Hindi ako magtatagal doon. May mahalagang bagay lang akong aasikasuhin. Nang sa gayon ay mawala na itong sakit ng aking ulo. Sigurado ka?
Oo, sigurado ako kaya dito ka lang. Bumalik ka kaagad ah. Oo nga, ang kulit mo naman. Suot niyang lumang alporhas. Doon niya ikukubli ang kahon. Bahala na lamang kung ano ang mangyayari pagkatapos. Alam niyang ito lamang ang magpapagaling sa kanya. Kagad niyang hinukay ang inilibing na kahon pagdating sa maisan. Walang inaksayang oras at pagkatapos mahukay ay umuwi na rin. Sa isang iglap ay nawala agad ang bigat ng kanyang ulo at katawan. Biglang gumaan ang kanyang kondisyon. Kaya pagdating niya napakunot ng noo ang esposa. Umalis ka nangingitim ang paligid ng mga mata. Ano't biglang parang naging maayos ang itsura mo. Magaling ka agad? Oo, magaling na ako. Sabi sa'yo gagaling ako agad eh. Sigurado ka ba hindi na masakit ang ulo mo? Paanong nangyari yon? Hindi na nga masakit, basta pahingi nga muna ako ng tubig. Hindi ka nagbibiro niya na magaling ka na talaga. Hindi nga ako nagbibiro, maayos ng pakiramdam ko. Saan ka ba talaga galing, sa ibang albularyo ba? May iba pa bang albularyo dito maliban kay Lolo Hugo? Ang dami mo namang tanong, Zoraida, kanina ka pa. Bigyan mo ako ng tubig pakiusap. Dalhin mo rito sa kwarto. Kunot ang noong napasunod sa kanya ang tingin ng kanyang esposa. Hindi pa rin ito makapaniwala. Simula rin ang tanggapin niya ang bagay na yon sa kanyang buhay ay naging mayuwaga ang lahat sa kanya at hindi niya may paliwanag. Naging magaan ang pasok ng mga biyaya. Ang kanyang mga pananim ay naging malusog. Ang kanyang mga alagang hayop ay naging produktibo. Ang mga inahing manok ay 12-12 na ang sisiw. Ang mga alagang baboy ay tig-1 na kung mga anak. Ang alagang kalabaw ay kambal din ang iniluluwal. Anong swerte bang dumapo sa atin at nagkasabay-sabay itong ating mga alaga sa panganganak, Andoy? Tamang alaga lang yan, Zoraida. Ikaw din, 1 buwan na lang manganganak ka na rin. Sasabay din yung anak natin sa biyayang natanggap natin. Biro niya sa asawa. Nang gabing yun ay nagising siya sa tawag ng isang pamilyar na boses. Inikot niya ang kanyang paningin. Nasa gilid ito ng kanilang higaan at nakatayo. Nilingon niya ang kanyang asawa. Mahimbing itong natutulog. Bumangon siya at maayos na hinarapang nilalang. Alam kong isa ka ng kaluluwa. Anong kailangan mo sa akin? Isa akong kaluluwa. Ang nagmamay-ari ng kahong inihabiling ko sa iyo. Sisimulan na natin ang ritual. 12:00 na ng gabi. Buksan mo ang aklat ng 10 mundos. Hating gabi talaga. Pagkasarap matulog sa ganyang oras, baka pwedeng sa ibang oras na lang. Pwede sa 3:00 ng madaling araw, 6:00 ng umaga at 12:00 ng tanghali. Basta 3 beses sa 3 araw. At dapat ay sa ganyang oras. Dinala siya nito sa harapan ng altar. Ang bili nito'y dapat nasa harapan ng altar. Doon ito tinuro ang uusalin. Galing sa aklat ng 10 mundos. Itinuro kung saang pahina. Ang aklat na ito ay kasabay na ginawa ng sansinukob ng ating ginagalawan. Lahat ng mga komplikadong bagay, lahat ng paglalaban, lahat ng kasamaan at kabutihan. Bakit hindi ginawang maayos ang mundo? Bakit may paglalaban pa? Selos, inggit, galit, damdaming hindi dapat umusbong. Subalit kusang naging negatibong katauhan ng isang nilalang. Hindi ba pwedeng kunin na lahat ito? Wala nang selos, inggit at galit. Ang mga negatibong damdamin iyan ay pambalanse lang dapat. Para hindi mainggit, dapat magsumikap para magkaroon ng buhay na kagaya sa iba. Kapag walang galit sa isang tao, tiyak aabusuin siya ng lahat. Balanse lang dapat. Kaso'y wala. Sinakyan ng mga nasa kaliwa kaya naging masama. Paliwanag ng kaluluwang gabay niya. Sinimulan niyang aralin ng lahat. Ang sulat baybayin ay inumpisa ang isalin ni Andoy sa sulat alpabeto. Inaral ng halos 1 taon bago na umpisa ang magamit sa panggagamot sa mga taong may karamdaman. 1 dekada ang lumipas bago tuloy ang naging hasa sa paggamit ng mga kapangyarihan. Ang kapangyarihang nakuwa'y salin galing sa kaluluwa ng isang matandang Kastila na maraming kaalaman tungkol sa kahiwagaan ng mundo. Balik sa kasalukuyan. Matapos magamot si Aling Noning ay hindi na ito bumalik pa. Ang buong akala ni Lolo Andoy ay maayos na ang lahat.
1 linggo ang nakalipas ay bumalik rin ito. Lolo Andoy, tulungan mo itong anak ko. Hirap na siyang makahinga. Bigla na lamang naging ganito. Mahabaging langit, Noning. Anong nangyari sa bunso mo? Ang payat na ng anak mo ah. Yun nga ho, Lolo Andoy, tulungan mo ang anak ko. Parang awa mo na. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Ginawa mo ba yung inutos ko, Noning? Huwag kang magsinungaling. Hindi ka nag-ali ng itim na manok sa sinira mong punso, tama ba ko? Hindi po, Lolo Andoy, sayang kasi. Tapos mukhang maayos naman si Bunso. Kapag gabi lang naman siya nilalagnat eh. Pagkalakas-lakas niya kapag araw. Bakit ba ang tigas ng ulo mo, Noneng? Kung sana'y pinakinggan mo ang habilin ko, wala sanang naging problema ngayon. Kagaling pa naman ng anak ko, di ba, Lolo Andoy? Umiling siya. Hindi sigurado pero gagawin niya ang lahat. Kung sana'y pinakinggan nyo ng maaga ang inutos ko, hindi sana aabot sa ganito. Nakakaawa ang inyong anak. Sandali lang, tignan kong muli. Mabilis nitong kinuha ang langis. Pinatakan ang bibig ng bata. Hinipan ng 3 beses sa ulo. Umusal ng makapangyarihang latin at paulit-ulit niya yung ginawa. Masyado ng marami ang nilagay nilang sakit sa bata. Naging komplikado na ang lahat. Hindi man lang kayo naawa. Lolo, maawa naman kayo. Sa susunod, hindi na ako magiging pabaya. Tulungan mo akong mapagaling ang anak ko, Lolo. Masyado ng maraming nakakaalam sa angkan ng elementong ito. Hala, mag-ali kayo ng 7 tandang na kulay itim. Makinig ka, Noneng. Ano bang mas mahalaga sa iyo? Buhay ng anak mo o yung buhay ng alagang manok? Pag-isipan niyong mabuti. Iwanan mo rito si Bunso. Ako ang magbabantay sa anak mo upang masiguro kong hindi na siya masasalakay pa ng mga angkan ng duwende. Opo, Lolo, ngayon din iaalis ako. Hindi na ako magpapabaya pa. Wala akong sasayanging oras. Ala, sige, wala nang maraming salita pa. Bilisan mo dahil tumatakbo ang oras. Lumalala ang kondisyon ng iyong anak. Walang sinayang na oras si Aling Noning. Umalis agad ito. Hinuli lahat ng tandang na alaga ng asawa at humingi pa ng 5 tandang sa kapatid nito na kapitbahay lamang. Agad pinatakan sariwan dugo ng mga ito sa nasirang punso. Iniwan ng walang buhay na tandang na nakailera doon. Tinalikuran ni Aling Noning ang lugar upang kumuha ng damit bihisan ni Bunso. Pagkatapos ay bumaba na ito ng bahay. Bago tuluyang umalis ay naisipan ni Aling Noning na silipin muna ang mga tandang. Laking gulat niya na mapagtantong wala ng mga ito ron. Kahit isang tandang ay wala na roon. Maging ang mga patak ng dugo ay tila sinipsip at walang bakas ng dugo kahit kaunti. Kinilabutan ito. Nagtayuan ng mga balahibo. Nagmamadali itong umalis at bumalik sa bahay ni Lolo Andoy. Kinuwento lahat ang nangyari at ibig sabihin ni tinanggap ang alay kapalit ng buhay ng anak nito. Mabutit nagawa mo lahat ng utos. Maayos na itong si Bunso. Huwag mo nang pabayaan muli ang anak mo, Noneng. Maging responsable naman kayo. Opo, salamat, Lolo Andoy. Napakalaking biyaya na narito ko pa rin sa amin sa baryo. Ano nang mangyayari sa amin kung wala ka rito? Maalaman Diyos, alam niya kung paano ilalatag ang isang lugar na maayos. May isang tagapangalaga sa mga tao laban sa masasama. At sa baryong ito, ikaw ang inilagay ng Diyos, Lolo Andoy. Hindi ako sigurado. Baka may mas magaling pa. Hindi naman pinagmamayabang ang ganitong kaalaman. Misyon ito at dapat gawin ng may buong pagpapakumbaba. May malinis na puso at ang hangarin ay para sa kabutihan ng lahat. Wika nito at sa lahat ng mga taong nagpapagamot sa kanya, pinaliliwanag niya rito ang totoong hangarin niya bilang manggagamot. Walang pagmamayabang. Isang gabi habang nag-uusap sila ni Zoraida ay biglang minatanaw ang asawa na imahe sa likod ng kanilang bahay. Nakikita mo ba yon, Andoy? Ano kaya yon? Tao ba yon? Nako, baka magnanakaw yun ah. Saan ba, Zoraida? Wala naman akong nakikita ah. Diyan biglang dumaan sa harapan natin. Ano ba't puro ka kasi basa ng aklat, hindi mo naman naiintindihan yan eh. Hindi mo talaga maiintindihan kasi hindi ka sugo kagaya ko. Iilan lamang ang biniyayaan sa kaalamang ganito.
Oo na, sige silipin mo nga. Alamin mo kung ano yon. Baka magnanakaw yun eh. Ay sige sandali. Naging abala lang ako sandali. Kagyat siyang umusal ng Latin. Iyon ay upang maramdaman kung anong presensya ang nasa paligid. Elemento ba? Aswang o tao? Pagkatapos gawin yun ay bigla siyang umubo. Naaamoy kita. Binigyan kita ng gamot. Pinagaling kita sa kabila ng pagiging diliman mo. Abay hindi ka pa rin makatanggap ng pagkatalo. Gusto mo pa rin maghigante. Wala kang panalo sa akin kahit ano pa ang iyong gawin. Walang imik at tahimik ang buong paligid. Ayaw mo kong tantanan. Bibilang ako ng 3. Baka magsisi ka. 1, 2, 3. Biglang humagikgik ang isang kikik. Pabulosok ito ng lipad. Palayo ng palayo upang makatakas sa makapangyarihang Latin na posibleng pupuksa sa katauhan nito. Aswang ba yung kanina, Andoy? Naku, buti di tayo pinasok. Oo, aswang yon. Takot lang nun sa akin. Naalala mo yung si Panyang. Ang humingi ng tulong at ginamot ko naman. Aswang ba yun? Kay gandang babae. Napakahinhi, aswang pala. Oo, at mukhang mabangis talaga eh. Kita mo naman, binabalik-balikan ako. Parang gusto yatang maghigante. Bakit ba kasi binigyan mo pa ng pagkakataon na mabuhay aswang naman pala? Pinaslang mo na lang sana. Salot ang mga yan eh. Ang dami nang naging biktima ng mga yon. Shuraida, tao rin naman ang kanyang katauhan. Hindi siya tunay na aswang na nasa talon o gubat. Ibig sabihin ay nahawa lamang o di kaya'y napamanahan ng angkan. Hindi niya kagustuhan ang maging isang aswang. Kaya ayoko siyang husgahan. Gusto ko siyang bigyan ng pagkakataon na mamuhay sa mundong ito. Ngunit para naman yatang walang pag-asang maging mabuting aswang ang babaeng iyon. Una'y hinawaan niya ang binata sa kabilang sityo. Tapos ay nagalit pa siya sa akin. Ngayong magaling na siya, mukhang gusto niya akong aralin. Mukhang nagmamasid siya palagi. Gusto marahil atakihin ako. Malas lamang niya at subukan lamang niyang umatake dahil patitigasin ko ang mga pakpak niya. Paano kung ako ang punteriya niya? Mahina ako. Wala akong kalaban-laban, Andoy. Yung habak na bigay ko sa iyo ang laging tangan mo. Hindi ka ba nagtataka kung bakit kahit minsan ay hindi ka nagkaroon ng pagkakataon na atakihin ng mga elemento o ng aswang? Kasi protektado ka ng iyong habak. Ganun pala yun. Oo, ang mabuti pa'y pumunta na tayo sa bahay ni Nonoy Teo. Manganganak na yata yung si Hilda eh. Napadaan ako kanina. Medyo nagsisimula na siyang pasakitan. Bakit ngayon mo lang naman sinabi? Baka kanina pa yun nanganak eh. Madaling kumuha ng sulok si Lolo Andoy. Tuyong dahon ng niyog na tinalian upang maging buo. 3 tangkay ang reserbang pasan niya dahil may kalayuan. Aabutin pa ng kalahating oras. Kung kaninang maaga pa sinabi mo sa akin, hindi sana tayo naglalakad sa sobrang dilim. Maaga ka pa naman dumating kanina eh. Dapat hapon na yun, no? Padilim na rin. Hindi pa ganun kadilim yon. Magdadahilan ka pa talaga no? Oo na, sige na. Pagod kasi ako kanina. Kita mo namang nakaidlip ako. Pwede pa naman saka magdala ka na lang ng ating damit para may pamalit din tayo. Hay, aminin na natin matanda na talaga tayo, Andoy. Anong matanda? Kalabaw lang ang tumatanda. Tayo, basta. Walang tumanda sa atin. Asos, ano pat kulukulubot ng lahat sa'yo? Hindi mo na maitatanggi na matanda ka na, Andoy. Ikaw talaga. Kahit matanda na hindi pa rin nagbabago ang kanilang nakagawian. Lagi pa rin silang nag-aasaran at nagbibiruan. Kahit naglalakad sa kadiliman ng gabi ay panay ang tuksuhan at biruan ng mga yon. Iyon madalas ang kanilang pagsasama. Ngunit hindi nangyari na nag-away sila o nagbabangayan. Maiintindihin si Zoraida at alam nito ang kanyang misyon sa mundo. Malayo pa lamang ay natatanaw na nila ang ilaw sa bahay ni Nonoy Teo at ni Hilda. Kaya alam nila na may nangyayari sa bahay ng mga ito. Nanganganak na nga yata si Hilda. Anong oras na bukas pa rin ang ilaw? Tara bilisan natin, sabik na akong makita ang ikalawang apo ko, Zoraida. Oo tama, bilisan na natin. At parang kinakabahan ako na hindi ko maintindihan.
Bigla ko na lamang naramdaman ito. Bakit parang pareho tayo ng nararamdaman? Kinabahan din ako nang makitang maliwanag na ilaw. Bakit kaya? Baka naman dahil sa kasabikan lang to. Sana nga Zoraida pero parang ibang ka ba to eh. Nagmamadali silang marating ang bahay ng anak. Habang papalapit ay naririnig nila ang iyak ng sanggol. Ano't parang nasa likod ng bahay ang iyak ng sanggol? Naririnig mo rin ba? Wala akong naririnig na iyak ng sanggol, Andoy. Ano, Zoraida? Pagkalakas-lakas ng iyak ay hindi mo man lamang narinig. Ha, wala talaga hindi ako nagbibiro, Andoy. Abay, iba na to. Bilisan na nga natin, Andoy. Ikuti mo sa likod, ako ang papasok sa loob. Mahina ang mga hakbang, subalit pilit na pinapalakas ang katawan. Pagdating sa pintuan ay agad na binuksan ni Lola Zoraida ito ng buong lakas. Saka lamang tila biglang nagising si Hilda at Teo. Maging ang panganay nilang anak na si Sido, tila ba biglang huminto ang lahat. Si Hilda ay tulog pa rin kahit ng mga sandaling yon. Walang kamuwang-muwang sa lahat ng mga nangyayari. Ano bang nangyayari? Tanong ni Teo na naguguluhan. Nako, pasensya na. Ang anak niyo'y patay na nang lumabas. Anong patay? Napakalusog ng anak ko noong nasa tiyamba. Medyo natagalan ng makalabas. Alam mo namang matagal na sundan ng panganay niyo. 15 na yon. Saka pa nasundan. Parang panganay lang din ulit ito kaya huwag kang magtaka kung bakit. Biglang bumangon si Sido, ang kanilang panganay nang marinig yon. Hindi tay, nakita ko kanina ang mukha ng babaeng yan. Ang pangit, parang aswang. Saka may sinasambit siya. Nakita ng dalawa kong mga mata. Kaya lang biglang bumigat ang talukap ng mga mata ko. Ngayon ay napagtanto ko na nakatulog tayo tay. Umikot si Lola Zoraida at niliitan pa ang mga mata upang makilala ang kaharap. Panyang! Nako, aswang ang babaeng ito eh. Nagpagamot pa ito kay tatay ninyo. Bakit nagpapanggap na hilot yan? Saktong pumasok si Lolo Andoy, bitbit ang sanggol na nakabalot ng lampin. Ikaw na namang matanda ka. Hindi na talaga natigil ang kasamaan mo, Panyang. Pinigyan na kita ng pagkakataon. Bakit ba napakapakialamero mo? Kung alam ko lang na anak mo pala ito'y sana'y matagal ko nang tinukot ang sanggol na yan. Ibalik mo sa akin yan. Pinaghirapan ko yan. Walang hiya ka, Panyang. Ikaw talagang nagpapakahirap sa anak. Dalhin mo yung ginawa mong sanggol na kulay lila. Iyan ang pinaghirapan mo. Hindi na kita bibigyan pa ng pagkakataong mabuhay sa pagkakataong ito. Inasahan kong magbabago kang ngunit mas lumala pa itong pinanggagawa mo. Magdurusa ka ngayon. Nang sabihin niyo ni Lolo Andoy, mabilis itong tumalon sa bintana. Hindi pa siya nakausal ng Latin, kaya nagmadali siyang ibinigay ang sanggol kay Zoraida. Zoraida, ang apo mo, hawakan mo. Mabilis na sinundan ni Lolo Andoy ang aswang. Pasigaw niyang inusal ang Latin, pamuksa sa mga kagaya nito. Ngunit nakalayo ito't hindi naabutan ng bisa ng orasyon na kanyang taglay. Nangihina na siyang tumatakbo. Hinahabol ito. Hayop kang aswang ka, hindi kita titigilan. Hindi ka talaga magbabago kahit na anong mangyari. Sigaw ni Lolo Andoy. Bumalik na lamang siya sa bahay ni Teo. Naabutan niyang tulog na tulog pa rin si Hilda. Nilapitan niya ito at kinapa ang noo. Hindi na ito normal na tulog lamang. Pagkawiga niya, tinapat niya ang kanyang kamay sa ulo ng ginang. May inusal na orasyon. Pagkuway, nagising ito. Paikot-ikot ang mga mata sa buong paligid na tila ba nakaligtaan ng eksena. Anong nangyari? Nandito pala kayo, Nay, Tay. Si Nanay Zoraida na naglinis sa iyo at sa anak natin. Ang tagal mong magising. Sabi ni tatay, hindi daw normal. Hindi talaga normal dahil kagagawan nyo ng aswang. Nasa ilalim ng itim na mahika. Iyon ang dahilan kung bakit ako nakatulog. Oo, Hilda. Dahil sa hayop na aswang na yon. Hayop, muntik pang madali ang apo ko. Hindi nyo alam na pinapalitan na palang anak ninyo. Ano pong ibig nyo sabihin, Nanay Zoraida? Anong pinalitan ng anak ko? Sa labas nakuha ni tatay ang ating anak, Hilda. Hanip, lahat tayo pinatulog ng asubang na yon. Malakas ang hawak na itim na kapangyarihan nun. Napatingin sa paligid si Hilda.
Ang naalala nito'y isang beses lamang itong umire. Totoo ba? Kambal ang anak natin? Hindi totoo. Isa lang ito. Kita mo itong kulay lila. Hindi yan totoong bata. Ihagis mo yung batang yan sa bintana. Makikita nyo, isa yung putol na katawan ng saging. Talagang pinagandaan ng aswang na ito ang kanyang pag-atake. Kagad na kinuha ni Teo ang sanggol at hinagis sa bintana. Sabay pinailawan. Nagulat si Teo nang makitang totoo ang sinasabi ni Lolo Andoy. Tay, totoo nga. Naging katawan ng saging ang sanggol. Kayo, maging maingat naman kayo sa pagtitiwala sa mga tao lalo na kung bagong salta lang. Kakasalamuhan nyo pa lang sa tao, nagtiwala na kayo kaagad. Yun nga ang sabi ko, tay. Ayaw kasi makinig ni Hilda. Kesyo mabait daw. Magkaibigan na raw sila. Ayan tuloy. Buti na lang dumating kayo, tay. Mukha naman kasing maamot mabait. Mapagbalat kayo pala. Ayos na. Ang mahalaga ngayon ay ligtas sa mga bata. Ligtas kayo. Bukas na bukas din sisimulan kong tugisin ng babaeng yon. Wala nang patapatawad. Kailangan niya nang mamatay kaysa marami pang maabuso ng aswang na yon. Hindi sila umuwi ng gabing yon. Pinagpuyatan ng isulat sa isang malinis na puting papel ang mga orasyon para pantaboy sa aswang. Pagsapit ng hating gabi ay niretwalan yon. Pagkatapos ay binalot sa pulang tela at inilibing ang orasyon na yon sa ilalim ng silong ng kubo ni Aling Panyang. 2:00 ng madaling araw niyang ginawa yon. Hinintay niyang dumating si Panyang. Tiyak na naganap ito ng magiging biktima. Hindi nito nadali ang kanyang apo kaya naganap na lamang ng ibang biktima. 3:00 ng madaling araw, narinig niya itong paparating. Mukhang galit na galit. Hindi malamang nakakuha ng nabiktima kaya mukhang wala sa modo. Hinintay niya itong pumasok at nang tuluyan na itong makapasok ay saka siya lumabas sa kanyang pinagkukublian. Nakatayo siya sa bakuran. Ilang sandali pa'y narinig niya ang hiyaw ng babae sa loob. Papaslangin kitang matanda ka. Tiyak ikaw na naman na may pakana nito. Sigaw nito at mabilis na tumalon sa bintana. Ayaw naman sana kitang pakialaman kaso ay napakahalimaw mo rin. Sa bagay, halimaw ka nga naman. Hindi na magbabago pa yon. Nanlilisik ang mga mata ng babaeng nakatitig sa kanya. Bigla itong tumuwad. Humabanding paurong at magulo ang buhok. Naglalaway habang nakahandang umatake. Hindi ako natatakot sa iyo, tanda. Galit na wika nito. Umusal ito ng Latin. Biglang bumigat ang kanyang ulo. Ngunit mabilis siyang nakabawi. Umusal din ng Latin si Lolo Andoy. Ang kaninang nakatuwad ay biglang tila isang tuko na nakakapit sa puno ng niyog. Sige lang, paglalaruan pa kita. Hanggat gusto mo pang tumakas ay patatakasin naman kita. Ayaw kong pumaslang dahil isa ka ring nilalang na binigyan ng pagkakataong mabuhay. Kung may isang pwedeng bumawi ng iyong buhay, ang tagapaglikha lamang iyon. Humalakak ito at bumulusok ng lipad pa ibaba. Alam niyang isa yung patibong. Naganda lamang siya. Ano man ang posibleng atake ng aswang, pisikal, espiritual o mental, lahat yun ay pinagandaan niya. Kinuha niya ang kanyang itak. Alam niyang hindi biro ang labang kinaharap niya. Hindi pwedeng laging maaawa. Kung ayaw nitong magbago ay naghahanap ito ng kamatayan. Ayaw niyang gawin ngunit kung buhay niyang malalagay sa alanganin ay hindi siya pwedeng tumunganga lamang. Maraming tao ang higit na nangangailangan sa kanya. Biglang lumakas ang hangin sa kanyang uluhan. Paikot-ikot at tila ba pinaghahandaan siya. Itinaas niya ang kanyang itak at umusal ng Latin. Talagang hindi ka pa rin magdadala eh. Ilang beses na kitang pinagbigyan. Wika pa niya. Nang maubos ang pasensya, inusalan niya ito ng pinakamalakas na orasyon. Bigla itong bumagsak, naging malaking ibon. Isang uwak ngunit ang laki ng katawan ni tila isang inahing manok. Nangihina ito kaya itinali niya at ikinabit sa sampayan ng damit na yari sa lubid ng kalabaw. Gusto mo pa kasi talagang pagpistahan ng buong baryo. Pinaaalis lang naman sana kita sa lugar na ito. Sadyang maaabuso ka sa kabaitan ng mga tao. Lalo na sa akin. Iniwan niya itong nakasabit sa sampayan. Bumalik siya sa bahay ng nag-iisang anak. Mahimbing na ang mga tulog ng mga yon.
maging ang kanyang asawa. Doon na lamang siya nakatitig sa bagong silang na sanggol niyang apo. Isang pulang nunalang namataan niya sa sentro ng noo nito. Kaya naman pala habol ka ng aswang na yun, apo, dahil ikaw ang magiging tagapagmana ng mga anting-anting at mga libretang gamit ko sa panggagamot. Ani Lolo Andoy. Kapag nakain ito ng aswang ay iba yung lakas ang makakamtan ng aswang na yon. Kaya nito pinag-interesan ng bata. Sinilip niya ang labas. Mag-uumaga na. Lumabas na lamang siya sandali upang bumili ng tinapay at gatas. Pagbalik niya saktong nagising ang asawa. Saan ka galing? Hindi ka natulog? Bumili lang ako ng tinapay at gatas. Sinaan mo yung boses mo, Zoraida. Baka magising sila. Hay, halika. Ikaw na magtimpla. Napakaraming tinapay naman yan. Bagong panganak si Hilda kaya dinamihan ko na. Mayat mayay gutom yan dahil magpapadede pa. Paano dumito na muna siguro tayo? Kailangan ng makakasama palagi ni Hilda. Abala lagi si Teo sa kanilang sakakan. Lalo pa ngayon at malapit ng anihan. Walang pagtutol si Lolo Andoy. Nag-iisang anak nila si Teo at mabait din naman ang kanilang manugang na si Hilda. Kaya masaya ang relasyon nilang buong pamilya. Kasi silang pa lamang ng araw ay nag-iingay ng mga kapitbahay. May kalayuan ang kanilang bahay sa bahay ng aswang, pero dahil tsismos ang mga kapitbahay, mabilis na kumalat ng tsismis. Ano yun, Nay? Alam na nilang mga nangyari dito kagabi? Hindi, Hilda. Walang nakakaalam. Hindi nga yata nila alam na nanganak ka na eh. Parang nagkakagulo ang mga tao sa labas. Hindi ko maintindihan. May nakasabit daw sa sampayan. Ano ba yon? Nakasabit sa sampayan? Si Panyang yon, siyempre kunwaring ubak. Kaya tinalian ko at ikinabit sa sampayan. Tiyak ako ngayon na bumalik na sa anyong tao yun at nasikatan na ng araw. Tay, patay na po ba si Panyang? Malamang, marahas na aswang yun eh. Sabi nila mapagkakatiwalaan ng kapitbahay na aswang ay depende siguro. Pero yung kapitbahay niyong si Panyang, hindi mapagkakatiwalaan yun kaya tinodas ko na. Hindi nag-iisa si Panyang. Maraming naglipa ng aswang sa baryo ngunit ang iba'y tahimik, hindi abusado sa kapwa. Naging tahimik muli ang baryo laban sa mga aswang. Ngunit patuloy pa rin ang panggagamot ni Lolo Andoy laban sa mga masasamang elemento. Dahil sa magkalayo ang mga bahay at marami pa ring masusukal na gubat, marami rin ang mga elementong naninirahan at nakikisalamuha sa mga tao. Ngunit lahat ng mga ito ay tila kinatatakutan na si Lolo Andoy, kaya wala nang masyadong nagpapagamot sa kanilang bahay. Lumipas ang 10 taon. Malaki na ang bunsong apo ni Lolo Andoy. Matanda na rin siya at medyo mahina na. Kaya 10 taon pa lamang si Junior ay tinuro na niya rito ang paraan ng panggagamot at paraan ng pangontra sa mga elemento at iba pang masasamang nilalang. Nasa dugo na rin yata ni Junior dahil isang araw ng Biyernes, sakay sila ng jeep galing bayan. Isang lalaki ang katabi nila. Pauwi sa kanilang baryo, nakasombrero ng Amerikano. Ang damit ay kulay puting kamiseta chino at ang pantalon ay kulay itim. Bigla na lamang itong kinausap ni Junior. Kuya, may kapangyarihan ka naman, bakit kailangan mo pang magkunwari na tao at sumakay ng jeep? Siksikan na kami, sasali ka pa. Uwi ka ni Junior na tila kaswal lamang ang lahat. Maging ang mga pasahero naroon ay nakatingin sa kanila, nagtataka sa sinabi ni Junior. Anak, ano bang sinasabi mo? Galangin mo yung tao. Hindi kita tinuruang maging bastos, lalo pat mas matanda sa'yo. Tay, tignan mo ang lalim ng ilong niya. Ang tungki ng ilong at tenga, masyadong halata. Hindi siya tao, tay. Isa siyang engkanto. Kaya nilang maglakbay sa hangin kung tutuusin. Kailangan pa talaga niyang makipagsiksikan sa atin. Masamang titig ng lalaki kay Junior. Gayon pa man ay hindi nagpatinag ang 10 taong gulang na bata. Tinapat nito sa matandang medalyon na bigay ni Lolo Andoy. Hindi matiis ng nilalang ang liwanag na galing sa anting-anting, kaya bigla na lamang itong naglaho. Maging ang ibang mga pasahero ay hindi makapaniwala. Tiyak na ito magmamana ng pagiging albularyo ni Lolo Andoy.
napakaswerteng pamilya. Reaksyon ng ibang mga pasahero. Pagdating sa bahay ay kinuwento agad ni Teo sa ama ang nangyari. Akin na nga ang apo ko. Sabi ko naman kasi Nang kapain ng matanda ay sobrang taas ng lagnat ng bata. Bakit po tay? Ano pa edi inaapoy ng lagnat? Kapag ganito i-check mo ang anak mo. Tiyak na mataas ang lagnat niya kapag ganoong hindi na normal ang kanyang mga ginagawa. Paano ba yan? Edi maraming nakakita. Ang mga pasaherong nakakilala sa iyo ay sinabing ito na ang susunod sa yapak mo. Ayos lang naman na malaman nila kaso'y baka may makasabay na naman kayong mga aswang. Baka kung anong plano pang gawin sa anak mo. Hindi naman siguro tay, magaling ka at maraming mga aswang ang natatakot sa iyo. Di ako matatakot sila. Hindi mo talaga naiintindihan, Teo. Si Junior ang sinasabi ko, baka mapagkainteresan na naman siya. Paliwanag ni Lolo Andoy. Nabilang apo niya'y nananalaytay dito ang kanyang dugo. Mabangis, magaling at malakas. Kaya pagkakainteresan ng aswang dahil oras na makain nila ang puso ni Junior ay hindi lamang ordinaryong lakas at kapangyarihan ang makukuha nila. Gustong maging kampante ni Lolo Andoy na walang magkakainteres, ngunit ng gabing yun ay napuno ng bisita ang kanilang bahay. Pinagkakainteresan ng buhay ni Junior. Lolo, akala siguro nila kung natatakot ako sa kanila. Teka, pupwesto ko, totodasin ko yung mga yan. Sambit nito ang salitang Latin na tinuro ni Lolo Andoy. Ilang sandali pa'y narinig na lamang nila ang talsikan at mga kalabog. Iba ka talaga, apo, ang bilis mong matuto. Siyempre, magaling nga nagturo sa akin kaya dapat lamang na magaling din ang apo. Ay nako apo, pero apo, lagi mong tatandaan na walang dapat ipagyabang. Maging tahimik at simple. At huwag ipangalandakan sa lahat na isa kang albularyo o magaling na manggagamot. Ang tunay na manggagamot ay tahimik at walang kayabangan. Lagi ko pong tatandaan yan, Lolo Andoy. Sagot niya. Isang tanghali galing si Junior sa paaralan at nadatnan niya na may ginagamot si Lolo Andoy. Na paano yan, Lolo? Naingkanto apo, 3 araw nang tulog ang batang ito. Kawawa nga nag-aaral din pala ito't kaidaran mo lang. Ako nga, Lot, titignan ko lang. Lumapit siya, tinawakan ng ulo ng bata. Ipinikit ang mga mata kung may anong sinambit na orasyon. Ha? Engkantong itim. Namatayan ng anak kaya gustong pamalit ng batang babae na ito. Paano pagkaganda nitong anak nyo saka ang puti pa kaya natipuhan ng engkanto. Kagaling mo talaga apo. O siya, tawagin mo na ang engkantong gumawa nito sa kanya. Nang sa ganoon ay may balik na ang batang ito. Kawawa naman. Agad na inumpisahan ni Junior ang ritual. Naihanda na lahat ni Lolo Andoy. At dapat ay ito ang gagawa. Unang usal pa lamang ng bata ng mga orasyon ay tila babagyuhin na ang kanilang bahay. Paikot-ikot ang ipo-ipo, napakalakas. Maging ang mga sanga ng mga punong kahoy sa kanilang bakuran ay dinig nila ang pagbagsak niyon. Matindi to, Lolo, matigas ang ulo. Ayaw makinig, lumalaban pa. Sige lang apo, ituloy mo pa. Kaya mo ang engkantong itim na yan. Kayang-kaya mo yan apo. Oo naman, Lolo. Muli siyang umusal ng orasyon, mas matindi at paulit-ulit. Sa pagkakataong yun ay ipinahid niya ang langis sa noo, sa tiyan at sa mga paa ng batang kaidaran niya. Unti-unting gumalaw ang mga paa nito. Isa pang pag-usal ng orasyon ay tuluyan na itong nagising. Maligayang pagbabalik sa mundo ng mga tao, mahal na prinsesa, Teresa. Napakunot ang noo ng bata. Hindi pamilyar ang lahat maliban sa mga magulang nito. Nagtanong ang bata kung ano ang ginagawa nila roon. Ang ina nito ang nagkwento sa lahat at kung paano ang mga ito nakarating sa kanilang tahanan. Inalala ng bata ang lahat. Nasa isang punong kahoy ito nang yayain ng mag-asawa na pumasok sa bahay. Nagtataka ito dahil sa puno ito papasok at sa punong yon natagpuan ng mga magulang ang kanyang katawan. Sa susunod huwag basta maniniwala sa mga nakakasalamuha. Katulad mong mestis at maganda, lapitin ka talaga ng mga engkanto
at kung ano pang mga elemento. Huwag ka mag-alala, Teresa. Kapag mag-asawa na tayo, walang kahit na anong elemento ang pwedeng manakit sa'yo. Tumawang mga magulang ng bata, maging ang bata ay napangiti lamang sa sinabi ni Junior. Ikaw talagang bata ka O siya, kumain muna tayo. Kanina pa dapat ang pananghalian Uwi ka ni Lolo Andoy. Sa edad na 10 taon ay tuluyan nang naging magaling na manggagamot ang batang si Junior. Marami nang nagtitiwala rito dahil na rin sa galing ni Lolo Andoy noon na subok na ng lahat. Alam ng mga tao na ang kaalamang tanga ni Junior ay galing kay Lolo Andoy. Minana niya rito. Sa edad na 78, namatay na si Lolo Andoy. Ngunit mas lalong naging asa si Junior bago tuluyang nilisan ni Lolo Andoy ang mundo. 1 taon lamang ang pagitan ng pagkamatay ng dalawa. Si Lola Zoraida ay namatay 77. Dalawang matandang may magandang kwento ng pagmamahalan na kahit sa pagtanday hindi kumukupas at walang kapaguran sa pag-intindi anuman ang kahinaan ng kanyang kaparehas. Si Junior ay nakatuluyan si Teresa. Hindi nito tinantanan ng babae hanggang sa naging asawa niya. Edad 10 pa lamang ay sinumpa na nito sa sarili na hindi mapupunta sa ibang lalaki ang babaeng naging unang pasyente nito sa panggagamot. Sadyang may kapalarang nahuhubog, depende sa kung paano at kung ano ang kaninunuan. May mga pangyayari sa buhay na magiging marka at kasaysayan na ng buong angkan. Misteryoso ang mundo. Maraming pangyayaring mas katuklas-tuklas pa. Kaya maging marunong tayong makinig, manood at magbasa. Dahil ang kaalaman ay nakapaligid lamang. Hanggang dito na lamang po ang kwento, Sir Joseph. Maraming salamat po sa inyo. Isang katanungan po bago tayo magpaalam ngayong araw. Kayo mga ka-DM, gusto nyo rin bang maging katulad ni Lolo Andoy dahil sa kanyang kaalaman? O gusto nyong maging katulad ni Lolo Andoy dahil meron siyang katulad ni Lola Zoraida na sobra kong magmahal? Yung tipong asaran lamang palagi. Walang initan ng ulo, hindi nagkaaway. Napakasaya nila hanggang sa kamatayan. Kayo mga ka-DM, ano po'y pipiliin nyo sa katangian o kung anong mayroon si Lolo Andoy at si Lola Zoraida? Maraming salamat po. Kita-kita tayo sa comment section sa ibaba.